Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jessa P. Espina, B.Ed 4th year at ngayon ay magtatalakay tungkol sa masining na pagpapahayag. Bago natin talakayin ang masining na pagpapahayag, ay atin munang alamin kung ano ang masining na pagpapahayag, ano ang kahalagahan at kung para saan ang masining na pagpapahayag. Ang masining na pagpapahayag ay paraan ng paggamit ng wika na malikhain, may lalim at may damdamin upang ipahayag ang kaisipan, karanasan o imahinasyon. Hindi lang basta impormasyon ang ibinibigay, pinaparamdam at pinapaisip ang mambabasa o nakikinig. Karaniwan itong ginagamit sa panitikan tulad ng tula, maikling kwento, nobela, dula, o sanaysay na pampanitikan. Mga katangian ng masining na pagpapahayag. Una, may malikhain. Gumagamit ng talinghaga, simbolismo at tayutay. Pangalawa, may damdamin. Nakakapukaw ng emosyon, lungkot, saya, galit, o sorpresa. Pangatlo, may lalim. Hindi laging literal. May kahulugang kailangang unawaan. Pang-apat, masarap basahin o pakinggan. Maayos ang daloy at pagpili at piling-pili ang paksa. Halimbawa, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Hindi lamang ito simpleng pahayag. Gumagamit ito ng talinghaga para mas malinaw at masining na ipakita ang karanasan ng buhay. Ang masining na pagpapahayag ay mahalaga dahil nagsisilbi itong makapangyarihang paraan ng komunikasyon na hindi lamang naglalahad ng impormasyon, kundi nagpapalalim ng pag-unawa at damdamin ng tao. Kahalagahan ng masining na pagpapahayag. Una, nagpapahayag ng damdamin at karanasan. Pangalawa, nakakatulong itong ilabas ang saloobin, saya, lungkot, takot at pag-asa sa malikhaing paraan. Pangatlo, nagpapayaman ng wika at kultura. Pang-apat, pinapalawak nito ang bokabularyo at pinanatili ang kultura, tradisyon at identidad ng bayan. Panglima, nagpapalalim ng pag-iisip. Hinahasa ang kritikal at mapanuring pag-unawa dahil may mga kahulugang hindi agad lantad. Pangpito, nakaantig at nakaka-impluwensya. Pangwalo, mas effective itong humihikayat at nagiiwan ng marka sa damdamin at isip ng mambabasa o tagapakinig. Pangsyam, libangan na may aral. 10. Bukod sa aliw, nagdadala rin ito ng mahalagang aral sa buhay at lipunan. 11. Daluyan ng imahinasyon at pagkamalikhain. 12. Pinapalaya ang imahinasyon at tumutulong sa paghubog ng malikhaing pag-iisip. Halimbawa, sa halip na sabihing mahirap ang buhay, masining na pagpapahayag ang nangangahulugan na ang buhay ay isang mahabang lakbay na puno ng tinik at pag-asa. Mas dama at mas makabuluhan, hindi ba? Ang layunin ng masining na pagpapahayag ay ang mga sumusunod. Una, magpahayag ng damdamin at kaisipan. Pangalawa, ipinapakita ang emosyon at karanasan sa malikhaing paraan. Pangatlo, mang-aliw. Pang-apat, nagbibigay kasiyahan at aliw sa mambabasa o tagapakinig. Panglima,
nagmulat at magbigay aral. Pang-anim, nagpapahayag ng mga aral sa buhay at isyong panlipunan. Pang-pito, manghikayat o makiimpluwensya. Pang-walo, hinahaplos ang damdamin upang magbago ang pananaw o kilos ng tao. Pang-siyam, paunlarin ang imahinasyon at pagkamalikhain. 10, hinahasa ang malikhaing pag-iisip ng tao. 11, panatilihin at paunlarin ang kultura at wika. 12, nagiging daluyan ng tradisyon, paniniwala at identidad ng isang bayan. Sa madaling sabi, ginagamit ang masining na pagpapahayag upang ipadama, ipaisip at iparanas, hindi lang basta ipaalam. May naintindihan ba kayo? Magaling! Ngayon, alam ko at inaasahan ko na kayo ay magaling sa ating talakayan at nauunawaan ninyo ng mabuti kung ano ang ating talakayan, ang masining na pagpapahayag. Overview ng mga paksa sa masining na pagpapahayag. Mga tula. Ang tula ay masining na anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin, kaisipan, karanasan gamit ang piling salita, sukat, tuma at ritmo. Layunin nitong pukawin ang emosyon at imahinasyon ng mambabasa. Tayutay. Ang tayutay ay mga salitang o pahayag na gumagamit ng hindi literal na kahulugan upang maging mas malinaw, mas makulay at mas masining ang pagpapahayag. Halimbawa, simile, metapora, personifikasyon, pagmamalabis, pagtutulad. Okay. Ngayon, mapag-aaralan pa natin sa susunod na mga presentasyon kung ano ang halimbawa ng mga tayutay at kung ano ang ibig sabihin nito. Pangatlo, paglalarawan. Ang paglalarawan ay paraan ng pagpapahayag na nagbibigay ng mga larawan ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Ginagamit ito upang ipadala o ipakita ang eksena sa isipan ng mambabasa. Pang-apat, pagsasalaysay. Ang pagsasalaysay ay pagkukwento ng mga pangyayari na may simula, gitna at wakas. Layunin nitong ilahad ang karanasan o kwento sa paraang organisado at may daloy. Pang-lima, paggamit ng sensory na wika. Ang sensory na wika ay paggamit ng mga salitang tumutukoy sa 5 pandama: paningin, pandinig, pangamoy, panlasa at pandama o haplos. Pinapalakas nito ang dating ng paglalarawan at pagsasalaysay. Ngayon, mas maintindihan nyo pa ang paggamit ng sensory na wika na pahalagahan nyo na kapag bibigay kayo ng inyong karanasan at mas na kapag naintindihan nyo kung ano ang mga sensory na wika, anong halimbawa at kung para saan ito. Yun, buod. Ang mga paksang ito ay nagtutulungan upang gawing buhay makulay ang makapangyarihan ang masining na pagpapahayag sa panitikan. Magaling, alam ko na kayo ay matalino at may karanasan kayo o iday kayo sa masining na pagpapahayag. Mga paksa. Mga paksa sa masining na pagpapahayag. Una, uri ng tula. Pangalawa, mga tayutay. Pangatlo, paglalarawan. Pang-apat, pagsasalaysay. Pang-lima, paggamit ng mga sensory na wika. Magaling! Magaling mga kaklase dahil kayo ay nakakaintindi at alam ko na kayo ay may karanasan, may ideya at magaling kayo magbahagi ng iyong ideya o kung ano ang gusto nyong malaman at ihiwatig sa ating klase. Okay. Unang paksa, uri ng tula. Anyo o ayon sa anyo. Tradisyonal na tula.
Ang tradisyonal na tula ay may sukat, tugma at mahigpit ang estruktura. Halimbawa, awit, korido. Okay. Alam ko na may halimbawa nitong panitikan, iyon ay ang ang Ibong Adarna. May halimbawa ng awit at korido ang panitikang Ibong Adarna. Pangalawa, malayang tula. Walang tiyak na sukat at tugma, ngunit may ritmo at damdamin. Tula, kung ibig sabihin sa Ingles ay poem. Okay. Ang poem ay may magkatugma at may malayang magkatugma. Ngayon, para sa inyo, ano ang mas importante o mas komportable sa inyong gamitin na tula? Iyon ba ang may malayang tugma o ang magkatugma? Okay, mga kaklase, karamihan o kalimitan sa inyo ay ang malayang tula. Ayon sa paksa o nilalaman, tulang liriko nagpapahayag ng damdamin at saloobin ng makata. Halimbawa, oda, elehiya, soneto. Tulang pagsasalaysay, nagsasalaysay ng mga pangyayari o kwento. Okay, halimbawa. Okay, may nagbigay ng mga halimbawa. Alam ko na kayo ay matalino at may marami o kataasang eksperyensya sa masining na pagpapahayag. Ngayon, tulang pagsasalaysay. Magaling! Ang tulang pagsasalaysay ay may halimbawa ng epiko, awit o korido. Nagsasalaysay ng mga pangyayari o kwento. Tulang patmigan. May palitan ng dialogo o argumento. Okay, magaling mga kaklase. Halimbawa, balagtasan, karagatan, duplo, at iba pa. Tulang pandulaan, itinatanghal sa entablado, may kilos at dialogo. Alam ko na mas madali nyo lamang naintindihan at mas intindihan ang tulang pandula ayon sa kilos, dialogo na itinatanghal sa entablado. Halimbawa nito ay yung soap opera sa Ingles. Okay, magaling. Buod, ang mga uri ng tula ay nagpapakita ng iba't ibang paraan ng masining na pagpapahayag mula sa damdamin, kwento, argumento hanggang pagtatapos. Paksa. Paksang pangalawa, mga tayutay. Mga tayutay o, okay, magaling. Mga tayutay o figurative speech. Una, simile, pagtutulad. Paghahambing, gamit ang tulad ng parang gaya ng kawangis ng. Okay, simile sa English. Maraming salamat dahil maraming mga mag-aaral ang nakakaintindi, may ideya na o may karanasan sa paghahambing o pagbigay halimbawa ng simile. Magaling mga kaklase, marami ang nagbigay ng halimbawa at marami ang nag-participate. Okay, simile, parang bituin ang kanyang ngiti. Okay, tulad na ginagamitan ito ng bituin. Ang kanyang ngiti ay parang bituin. Metapora, tuwirang paghahambing na hindi gumagamit ng pag-uugnay. Okay, magaling ang mga bata. Halimbawa ay, siya ang haligi ng tahanan. Personifikasyon o pagsasatao, pagbibigay ng katangiang pantao sa bagay, hayop o ideya. Halimbawa, umiiyak ang langit. Okay, magaling dahil may nagbahagi, sumasayaw ang mga bulaklak, umaawit ang mga ibon. Pagmamalabis o hyperbole, sobra o pinalabis ng pahayag. Isang bundok ang aking problema. Okay, magaling dahil may nagbahagi pa ng kanilang ideya o mga halimbawa.
Okay, magaling. Pagpapalit sa klao, sinikdoke. Bahagi ang tinutukoy sa kabuuan o kabuuan sa bahagi. Maraming bibig ang pakakainin. Okay, magaling. Pang-anim, pagpapalit tawag o metonymy. Pagpapalit ng pangalan batay sa kaugnayan. Malakas ang Malacanang. Okay. Mahirap ang Senado. Magaling dahil may maraming nakakaintindi at may maraming nakapagbigay ng ideya o kahulugan na siyang para sa akin nahihinuha ko na kayo ay may maraming ideya o naintindihan nyo ang ating topic o leksyon tungkol sa masining na pagpapahayag. Pagtawag o apostrophe, pakikipag-usap sa bagay na wala o hindi buhay o kalayaan nasaan ka. Okay, halimbawa, pag-ibig, akin ka. Langgam o between, hintayin mo ako. Okay, magaling. Pangwalo, ironiya o ironiya. Magkasalungat ang sinasabi at ibig ipahiwatig. Napakabait mo naman sa taong salbahe. Okay, ang ganda mo sa taong pangit. Onomatopoeia o panggagaya ng tunog. Salitang ginagaya ang tunog ng bagay o hayop, tiktak ng orasan, buod. Ang mga tayutay ay ginagamit upang gawing mas malinaw, mas makulay, at mas masining ang pagpapahayag ng isang emosyon at damdamin. Pangatlo, paksang pangatlo, paglalarawan. Paglalarawang pansarili o sa Ingles ay subjective description. Nakabatay sa sariling damdamin o pananaw ng naglalarawan, karaniwang may kasamang opinyon o emosyon. Halimbawa, napakaganda ng paglubog ng araw sa dalampasigan. Ang kulay kahel at rosas nito ay nagpapakalma sa aking puso. Pangalawa, ang kanyang ngiti ay parang sikat ng araw na nagbibigay liwanag sa madilim na silid. Okay, ang paglalarawan o nagbibigay ng ideya o emosyon o nagbibigay kahalagan gamit ang iba pang mga uri. Paglalarawang masining o sa Ingles ay figurative description. Gumagamit ng tayutay kagaya ng simile, metaphor, personification upang maging mas mabuhay at kawili-wili ang paglalarawan. Halimbawa, ang buwan ay parang pilak na salamin sa ibabaw ng dagat. Ang hangin ay humahaplo sa kanyang mukha na tila inaakay siya sa isang panibagong mundo. Kaya ang buhok niya ay parang walis na kay haba at kay parang sobrang straight. Paglalarawang pantao, describing people, nakatuon sa hitsura, kilos, ugali o personalidad ng tao. Halimbawa, si Ana ay mahabang itim na buhok at mata na parang bituin sa gabi. Si Mang Juan ay laging nakangiti at madaling lapitan, kahit na abala sa kanyang trabaho. Paglalarawang pangkalahatan o detalyado, pangkalahatan, naglalarawan sa kabuuan, hindi gaanong detalyado. Okay, may gustong bumasa? May halimbawa. Halimbawa, ang parke ay malawak at maganda, detalyado, malalim na paglalarawan sa bawat bahagi o aspeto. Halimbawa, ang parke ay may malawak na damuhan puno ng malalaking puno, may mga bangko sa tabi ng daanan at maliit na lawa na may matahimik. Paksang pang-apat, pagsasalaysay. Ang pagsasalaysay ay isang paraan na nagpapahayag na naglalahad ng mga pangyayari sa tiyak na ayos o pagkakasunod
Sunod, layunin nitong magkwento o maghatid ng impormasyon tungkol sa isang karanasan o pangyayari. Ang pagsasalaysay ay nagbibigay kahulugan, karanasan, o kaya kung ano ang masasabi mo sa isang kwento. Una, ayon sa pananaw o perspektibo, point of view. Unang panauhan. First person, ang kwento ay ikinukwento ng nagsasalaysay mismo na gumagamit ng ako. Habang naglalakad ako sa tabing dagat, naramdaman ko ang malamig na haplos ng hangin at malumanay na alon na humahaplos sa aking paa. Ikalawang panauhan o second person, ginagamit ang ikaw at iyo at tila kinakausap ang mambabasa. Okay, halimbawa, may nagbigay ng mga halimbawa. Habang naglalakad ako sa gubat o ka sa gubat, nakikita mo ang mga ibon na lumilipad sa taas at naririnig mo ang huni nila. Pangatlong panauhan. Ang kwento ay ikinukwento ng isang nagsasalaysay na hindi bahagi ng kwento gamit ang siya o sila. Si Maria ay madaling umalis ng bahay dahil malakas na ulan ang bumuhos sa kanyang lugar. Okay, ginagamit ang siya. Siya si Maria. Ayon sa nilalaman o tema, pang-araw-araw o personal na karanasan ng mga kwento tulad sa sariling buhay o karanasan. Halimbawa, noong nakaraang bakasyon, nakapunta ako sa Baguio at natutunan kong mag-drive sa matarik na daan.